Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Dun sa mga nakaraang video ni Saldi ko, ang sinasabi niya si Bongbong Marcos nag-insert daw ng 100 billion pesos. Tapos nung sumunod naman, nadawit na yung anak niya si Sandro. Meron daw 50 billion na insertion. So total 150 billion. Yun po yung pinagkakitaan, di umano, nitong mag-ama. Pero ngayon sa bagong video ni Saldi ko, pati si First Lady Lisa Marcos at yung bayaw ni Bongbong Marcos, kapatid ni First Lady Lisa Marcos, meron din palang hindi naman kumikickback, pero sila yung namamahala ng importation. Kaya yun yung maalala, di ba? Naging Agriculture Secretary ito si Bongbong Marcos nung wala pang nung pagkaupo pa lang niya, wala siyang nilagay na secretary, pero siya yung umupo. Doon siguro nagsimula yung mga anomalyang importation ng mga basic commodity dito sa Pilipinas. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Bagong latest pa na video ni Zaldico. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Nako. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos. Naku po, patay tayo at ipinapatigil ang investigasyon. Aba, anong posisyon yan? Nagtataka lang ako. Ano kayong posisyon ni First Lady at tumatawag siya sa mga sekretary tsaka sa mga congressman? Ano kayong posisyon niya? Kakaiba, no? Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilyas pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Yan na. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng sukal sa merkado. Ito ha, ladies and gentlemen, merong bagong akusasyon si Zaldico. Paano tayo magiging critical doon sa kanyang akusasyon? Diba? Wag ho natin kagad paniniwalaan, kasi syempre hindi natin alam ang motibo niya. Pero gayon pa man, kung titingnan mo yung circumstantial evidence such as bakit nga naman tayo nag-i-import ng sobrang daming asukal? Ayun sinasabi niya bakit tayo nag-i-import ng mga bigas? Yan yung isang bagay na simula pa lang nung administrasyon ni Marcos ay naging problema na. At non-stop na. Diba? Non-stop na po yung importation kahit anong gawin pa. Pangalawa. So, yan yung first evidence. Second evidence. Nagmamahal ba o nagmumura yung asukal at saka yung bigas? Kita naman po natin mga kababayan, nagmamahal. Ibig lamang pong sabihin, sa gitna ng importasyon na supposedly dapat ay masolusyonan ang problema sa presyo, kaya nga tayo nag-import na mas mura ang dekalidad, di ba? Sa totoo lang naman, mas mura ang ini-import kasi nga alam natin kung saan ang gagaling yan, mas mura doon ang labor. So mas mura talaga yan. Pero ang tanong, bakit mas nagmamahal ang presyo? Doon pa lang, that is enough evidence that would support the claims or the accusation of Zaldico. At ito pa,
kung inyong babalikan, di ba, nung pagkaupo ni Bongbong Marcos, sabi ko nga, di ba, wala siyang nilagay na secretary ng Department of Agriculture. Tapos, andun pa yung natanggal si Attorney Vic Rodriguez kasi nga pinigilan niya yung importation ng asukal. Kung yung maaalala, diba? Tapos, after matanggal ni Attorney Vic Rodriguez, dun na, lumagpas pa kasi ang ini-import yata, no, I think nasa 200 million metric tons, 200 million metric tons lang. Pero na doble yung naging pag-i-import. So kung i-connect mo yung sinasabi ni Saldico rito, ang laki ng pagkakaparehas, kumbaga nasusuportahan yung nangyaring issue noon sa sinasabi ni Saldico. At yung pinakamalala rito, yung sibuyas. 'Di ba? Naging ginto yung sibuyas ng mga panahon na yun. Umabot ng 600 to 800 pesos per kilo. So dahil nga sa naging Agriculture Secretary si Bongbong Marcos, tapos minamanipula pa ni First Lady Lisa Marcos according dito kay Saldico, ano yung equals nun? 'Di ba? Tayo ang naghirap, yung mga kababayan natin naghirap ng todo. Ha? Yan ang it has nothing to do sa kanyang buhok. Mamaya pag-uusapan natin yung animal na buhok na yan, ha? Kasi merong may tanga na pumuna ng buhok niya. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman. Basta pa yan, di ba, sibuyas. Tandaan ninyo, nagmahal din ang presyo niyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag tayo maniwala kagad sa sinasabi ni Saldico, ngunit tatapat subalit. Tingnan natin yung mga sirkumstansya na napapaloob ng kanyang sinasabi. Sa madaling salita po, let us not look at the political reasons. Kasi talagang, we all know, na ginipit siya ni Marcos, now, siya ang tinuturo na, lumiligtas na yung sila Romualdez, at saka si Marcos, siya na tinuturo. So there will be a motive for Saldico na sumagot. Di ba? Na, ganun babanatan ko din kayo. There is the motive. But the question is, yung bang motibo niya, pwede mo bang sabihin na ibig sabihin nun ay kasinungalingan na sinasabi niya? Hindi. Huwag agad tayo magsasabi na sinungaling yung sinasabi nito. Hindi, tignan natin. Hindi katulad ni yung sinasabi ni Sandro Marcos na para bagang sinasabi niya eto si Saldico lang yan DDS na yan. Yan yung mga tangang komento. Nakakala niya lahat na sinasabi ni Saldico pinaniniwalaan natin. That's not true. Tsaka bakit ganun, di ba? Dati nilang kaalyado yan. Tapos bilang magiging reasoning lang nila huwag maniwala kasi DDS na yan. Paano naman tatanggapin kagad ng mga Duterte supporter itong si Saldico? Number 1 to sa mga bumira kay BP Sara. Diba? Ang tapang pa, shiminit pa yung kumag na yan. Tapos ngayon, ganun lang tatanggapin niya ng mga Duterte supporter. So yung palusot nila na Duterte supporter, pakawala ng mga Duterte itong si Saldico, malabo pa sa sabaw ng pusit yun. As a matter of fact, kaya nga natin dinidiscuss dito yung mga video niya para talaga busisiin. Ano ba talaga nangyari? Totoo ba yung mga akusasyon mo? Anong ebidensya doon? Anong mga nagpapatunay sa mga sinabi niya? Yun ang ginagawa natin, mga kababayan. Kasi nga, hindi tayo agad-agad naniniwala. Ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Grabe, no? Kartel talaga nila sindikato talaga no? Talagang sindikato yung ginagawa nitong pamilya na to. From the father to the son to the wife and now pati dun sa kanilang pinsan. Mantakin mo pati
hindi na ho nasiyahan doon sa mga insertion nila. Hindi pa sapat. Yan yung tinatawag na greed na. Sagad na sa buto. Yung pagiging greedy nila. Mantakin mo pati yung mga basic necessity, ika nga ng paluto, pambahay, pangkain ng mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, pinakailaman na. Sa bagay, alam nila kasing ano yan eh, bilang negosyante, alam mo yan. Diba sabi nga nila, kung ikaw magne-negosyo, sisimula ng negosyo, importante yung necessity. Ano ba yung kailangan at hindi lang kapritsyohan. Diba? Kaya alam naman natin, ang isa sa pinakakailangan, yung bigas, yung kanin. Hindi tayo mabubuhay ng walang bigas o walang kanin sa ating kapagkainan. O at the same time, syempre, yung mga ingredients like sibuyas, diba? Asin. Normal yan, di ba? Yan yung mga hindi pwedeng wala. Sugar, naku po, lalo na. Mga addict sa sugar, sabi nga nila eh. Mas nakaka-addict daw yan kaysa sa cocaine. Tanong natin kay Marcos. Kung totoo yun. Hindi, tinatanong ko lang naman. Wala mo ko sinasabi. Tanong lang naman yun. Kayo naman mga kababae, masyado ka makapagbintang eh. Hindi, alam mo, sa tingin ko, kaya dinali ang mga ganyang necessity. Kasi nga, walang choice ang Pilipino. Sa madaling salita, sure win to. Sa isang negosyante, sure kita to. Kaya nga, di ba, meron akong napanood na isang, I think, ewan ko kung si Chinkitan ba yun. Nakalimutan ko na kung sino yun. Sabi niya, kung magsisimula ka daw ng negosyo, isa sa pinakamagandang simulan na negosyo ay bigas. Kasi ang bigas, kahit tumaas ang presyo niyan, people will still buy it. Diba? Yan ay isang bagay na ano. Kaya nga, kita mo, pag-upong-pag-upo, ano ang talagang naging iskandalo na kagad dito sa atin. Na tapos ang kanilang itinuro, di umanong ano daw, si Attorney Vic. Kasi nga, si Attorney Vic ayaw pumayag dun sa importation. Di ba? Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Diba? Totoo naman eh. Natigil talaga yung investigasyon nung doon sa sibuyas na yon. Dahil nga, hindi natin alam, wala naman silang binigay na reason bakit itinigil na yung pag-iimbestiga. Dahil siguro nga, yung sinasabi nga ni Saldi ko na tatamaan na yung First Lady tsaka yung kanyang kapatid, pinatigil ni Martin Romualdez. So yung sinasabi ngayon dito ni Saldi ko, bagay nagiging naiko-connect niya yung mga dot na mga nagiging pala isipan ng mga panahon na yun, bakit itinigil yung mga investigasyon ng ganyang sa issue ng sibuyas, di ba? Napakalaking napakalaking issue yun dahil nga basic commodity yun. Diba? Basic na ginagamit talaga sa pang-araw-araw, hindi pwedeng magluluto ka na walang sibuyas. Bihirang-bihira naman siguro yung lutuing ulam na walang sibuyas. So, whether we like it or not, bibili tayo ng sibuyas kahit pa ang presyo nun, isang piraso 20 pesos. Dahil kailangan na kailangan. Pero 'di ba, sabi nga, itinigil. Bakit? Kasi may tatamaan na. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Grabe, no? Noong April First Lady. Laking stress nito. Sabit ka pala, First Lady. Malaking stress to. Huwag ko sa'yo, mag-party na kayo dyan. Para mawala yung stress. Para yung stress mo mawawala kasi nag-party kayo eh. 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito'y naprubahan ng Pangulo nung sila'y nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede, makausap namin si Secretary Laurel Chu
ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao Yan. at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Kaya di ba naalala nyo, biglang nagdunsad sila ng kadiwa. Doon nakakabili ng mga mumurahing bigas, 20 pesos per kilo. Pero ano lang yun, kumbaga may limit lang. Hindi yun talagang pwede ka bumuli ng isang bultuhan. So may limit lang na 3 kilos yata per person. So kita nyo na pagtatagpi-tagpi dito yung nangyayari sa mga aligasyon ni Saldico. Kaya hindi rin pwedeng sabihin natin na sinungaling o gumagawa na ng kwento itong si Saldico. Kasi andun yung yung flow ng nangyayari. Na i-connect niya yung mga ng mga naging question natin sa mga isipan natin ng mga panahon na yun na paano nangyaring na yung import ng gobyerno natin pero yung presyo ng bigas tumataas pa rin. Instead na bumaba nga yan, lalo pang tumataas. So ito yung mga na nakikikwento na ngayon ni Saldico, ano yung mga nangyayari. Kaya nga yung yung sinasabi nila sa Sandro Marcos na mahirap eh. Pero ang tanong dito, bakit yung ombudsman ang tahimik? Di ba dapat ito may allegation na ganito, dapat iniimbestigahan ng ombudsman, pero parang yung ombudsman natin ngayon, bulag pipi at bingi, na malinaw naman sa batas na pag ang ombudsman, kahit hearsay lang yan, kahit anonymous pa yung nagbigay ng info regarding sa katiwalian sa gobyerno, dapat umaaksyon na kagad yung ombudsman. Pero ngayon, yung ombudsman natin, parang walang naririnig, walang nakikita sa mga nangyayari, lalo-lalo sa mga sinasabi ni Saldico. Bakit tayo bigyan ng benefit of the doubts yung mga sinasabi ni Saldico? Katulad ng mga sinasabi ng mga Diskaya na nagte-tell all na sila pero bakit ayaw silang tanggapin bilang witness? Di ba? So ibig sabihin talagang may pinagtatakpan. Tulad ng nangyayari ngayon, yung ombudsman natin, pinagtatakpan yung mga kalokohan ng First Family dahil sila mismo, yung buong pamilya mismo, ay kumikikbak sa gobyerno. So abangan natin sa mga susunod na video ni Saldico kung meron pa siyang ilalabas, pero base sa kanya, marami pa rin siyang ilalabas at may mga resibo. So antayin natin yan. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.